Dapat nandun ako sa unahan. Tato kayo bagong kupit eh. Okay. Thank you very much, Sister Michelle, for the musical offering that you offer this evening to our Lord Jesus Christ. My part this evening is to introduce our speaker. Alam po natin ating tagapagsalita ay atin ang kilalang kilala. Actually, kanyang pangalan ay kapag nakakita po ako ng kay Ito, Dukulay Violet, ang tawag po sa amin ay Murado. Sabi ko, ang Murado ay violet, sa Tagalog ay lila, kung not mistaken. Ang ating pong tagapagsalita ay tagal po natin nakasama sa mga ibang gawain po. Hindi lamang dito sa CLC, sa buong North Philippine Union Conference. Siya po ay lubusang pinagpala sa kanyang leadership as our director. Sa gabi ito, ay atin po siyang mapakinggan sa kanyang mensahe. At ngayon pong gabi, atin pong handa ating sarili sa pagdinig ng kanyang mensahe upang tayo kanyang hamunin sa malaking hamon ng gawain ng Senior Youth Leadership. Sa gabi nito, ang ating pong tagapagsalita muli pa si Pastor David B. Murado. Thank you very much sa aking anak, si Haring Solomon. Thank you very much sa Pastor Edson. Siguro nagkataon, nung kami nasa Montalban, Rizal, ay talaga nagbibiruan, si David at si Solomon ay pinagtagpo. Si Jonathan kasama na rin sa team, yung youth director ng Palawan, Jonathan yun. My best friend. At siya rin ay naging dahilan ng aking pagiging estudyante, maka-influensya sa akin. The Lord allowed those people around us to encounter along the way in our spiritual journey because God has a purpose for each one of us. This evening, I'm so happy to be part of this commissioning program after almost 3 years. I don't know, Pastor Bo, naalala mo anong yung last time na before our former youth servant, youth director of SST, Pastor Joe Biago, magkaroon ng youth leadership sa Bacolod. That's the time. That's 2018? 19? That's 19, yes. 19. Tapos after ang ilang buwan, na-diagnose siya. At alam natin ang lahat ng nangyari. I remember those days. Talagang medyo until now, na ating inaalaala ang leadership ng ating naging youth servant sa SSD. Isa ito sa kanyang sinundan na ginownload ng General Conference during that year na ang gawain ng Youth Ministries Department mga kapatid ay malawak at ginagawa ng paraan sa pangunguna ng mga leader na nilagay ng Diyos sa General Conference para i-cater ang lahat ng mga category ng age sa youth sa ating iglesia. We know that we have the pioneering program, we have the young adults program, but now lumabas yung ambassadors and then also this SYL. Since the launching of this sa ating union 2019 ay ito po ay sinuportahan ng ating union. At sa aking kapanahunan ay nagsagawa agad tayo ng mga lecture, training sa ating nasasakupan sa Northern Luzon Mission, sa Palawan, sa Central Luzon Conference. Parang yun lamang ang nasimulan natin tapos dumating na yung pandemya. Hindi na natin nasundan.
But here in Central Luzon Conference, we would like to give the salute to our former youth director, Pastor Bong, when he received this commissioning, ay nagsagawa na rin siya ng 2 times. Kaya I am expecting na more those who attended will be commissioned. Sayang yung mga kaya siguro ang task ko, Pastor Ramirez, after this ay to plan for the next batch of commission. Yun ang mahalaga. Sapagkat para ma-emphasize sa ating mga umattend sa 2 times na batch ng mga umattend, ng mga youth leaders, how important this program. And they need to be involved. Sapagkat yan ang ating yan ang theme ng last General Conference session. Jesus is coming, get involved. Jesus is coming. Lahat ng uri ng programa na nilalaman sa ating Pacific Department ay dapat ay maging involved ang lahat ng mga leader, hindi lamang tayo ng mga key leaders, kundi ang mga young people natin na talagang handa silang magpagamit, magpasanay para sa gawain ng Panginoon. It's already 7:45 at ang aking pong pakiramdam ay medyo nagsusumpong na yung aking tiyan. Pero because this is the work of God, I know that you can concentrate on our message this evening. Ito ang isa sa pinaaprubahan ng ating youth servants sa General Conference na in-include sa bagong church manual under the Youth Ministries Department. In the quest of discipleship, the goal of AYU should bring all youth to the saving relationship with Christ, build them up in His Word, and to reflect a Christ-like character. Train them how to serve the church and communities using their spiritual gifts, and send them out to reach the communities in the power of the Holy Spirit. This is the ultimate goal of the AYM. Ito ang ating inaabot at aabutin, especially tayo ng mga leader, tayo ng mga makukomission ngayong gabi. Na ito ang burden ng ating mga leader. At ito ang task na ibinibigay sa atin. Yung discipleship ay napakahalaga. Maraming paraan ng pag-disciples. Pero sa Youth Ministries Department, ito yon. Number 1, yung nagliligtas na relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat yan ang first and foremost important. Hindi lamang sa youth, kundi tayo rin. Patibayin natin yung nagliligtas na relasyon sa Diyos sa pamamagitan na mabuild natin sila sa salita ng Panginoon at ma-reflect yung character na yon kapag meron silang relationship. At ito sana'y maganap sa ating kapanahunan, sa ating leadership responsibility. Just like what we said, Adventist Youth Ministries ay marami siyang sangay. There are junior and senior youth to remind us the importance of this leadership. There are 2 leadership parallel now in the Youth Ministries Department. Ito yung AY and the SYL. And under the SYL, now you will be commissioned. If you are really invested in a master guide and you have a lot of experience, now you are challenged to also to hold another responsibility in senior youth. Kaya yan yun, para makita natin ang malawak. Kaya lahat ito ay paglilingkuran na natin both of them. Kasi lahat tayo invested master guide. Kaya saan man tayo tawagin dyan, I hope and I pray that we are equipped to serve the PCM, Public Campus Ministry, the youth, the young adults, the ambassadors, na ngayon ay hindi pa natin ito masyadong na-emphasize kasi we are not yet prepared, even our divisions. But I don't know if there are some missions. Si Pastor Barrera, alala ko, nag-start na siya dyan na magkaroon ng mga lecture. Pero dahil na-elect siya na bilang executive, I don't know what happened. Pero yan yung under ng senior youth. At dito sa junior youth, alam natin yung Master God at Pioneering Adventurer. Yan yung, at least, alam natin ang direction kung bakit tayo gusto magpa-commission. So, when we are being commissioned and then after this, tayo ma-invest na sabay-sabay. I'm not yet invested as a SYL.
But this coming year, August, if you have a chance to go with me, with us, with the youth director, we have an advisory and then schedule of investiture in the Hood Division in Thailand. Okay? Kaya dapat ito ay ma-promote natin. Kaya nga yung TAS, Pastor Marlon, sa yung territory, sa TAS, sa iba't ibang mga mission na narito ang talaga nating delegate at NLM, please continue to promote this program. Ano ba ang relationship ng SYL to Master Guide? Okay, para maunawaan natin, sabi dito, both the Master Guide, the junior youth, and the senior youth leader, curriculums have some similar requirements and prerequisites. Candidates can attend some lessons together to each curriculum will dictate the emphasis for the junior or senior, thus affecting specialization. Kaya yun yung di ba? Kaya sa Master Guide training, sa Junior Youth by Specialization, meron tayong Adventurer at meron tayong sa Pathfinder. Kasama na rin yung highest level ng training ng Master Guide. At ngayon, may lumabas sa curriculum, yung CMT. At yung CMT nito, hindi ito another level ng Master Guide, kundi ito ay parang certification training. At ngayon, sinisimulan natin. At I hope na ito ay lalong ma-equip yung ating mga Master Guide para sa effective leadership and training na paglilingkod na gagawin nila. Those who already completed the Master Guide program may be exempted from the SYL requirements. Maybe, sabi nga kaya nung binabasa natin yung curriculum, pinakuha ko na yan. Pero, tayo kasi, leader must be a good follower. Diba? Yun ang gusto natin. Hindi natin pwedeng shortcutin. At least, dadaan ulit tayo. Parang we're present Pero kung titignan natin, iba ang track ng senior youth leadership. At yung mga, kung tignan nyo yung checklist, dinidiscuss dyan yung mga issues ng youth. Kasi para makarelate tayo doon sa mga public campus ministry, sa youth, yung mga issues, andun yung sexuality, behavior, lahat. At nandoon yung ating mga paglilingkuran na ambassadors na yung age level nila makarelate tayo. Kaya sa Master Guide kasi, more on pathfinding ministry yun. Pero merong hindi mga kabataan na ayaw nila roon sa pathfinding ministry. Hindi naman ayaw, hindi sila attracted. Nandun sila sa kabilang kategory. Anong gagawin natin? Kaya pinaisip ng Panginoon sa mga leader natin sa Jericho na ito yung counterpart. Kaya lahat mapaglilingkuran, lahat ay inclusive. Wala tayong chapwera sa youth ministry. May choices yung mga kabataan natin. Yun ang very reason, mga kapatid. Kaya sinasabi, please remember that the SYL Master Guide at not new levels of the department. They are leadership curriculums for senior youth and junior youth, respectively the complement structure. Ibig sabihin, nagtutulungan siya, di ba? Complementary pag sinabi nito. Kaya hindi dapat mag-awayan, hindi dapat magpataasan ng kanilang mga na-accomplish, kundi sila ay both of them will work together harmoniously to serve the young people, to serve the church. Yun ang dapat ma-emphasize sa atin yun. At yung word na commission, yung root word yung mission. So, our church had a mission. Kung nabasa ninyo yung post kanina ng ating youth servant, we are not called to a position, but I am called to have a mission to do. Ang ganda, di ba? Sabi ni Pastor kanina, anong gawin, nagbabiyahe kami habang matraffic, na-browse ko, nag-post siya. Alam niyo si Pastor Ron, basta mga gagandang mga puntos, isi-share niya yan. Ako nga nahahawa na, dati minsan inaakin ko lang yung mga gagandang pero siyang ganda kanina, sabi niya, yung latest, sabi niya, I was not called, yun parang yun I was not called to a position, but I was called to do a mission. Yes. Ang posisyon natatapos. Hindi yan permanente. At tandaan din natin na tayo na nilagay sa posisyon, natatapos yung term natin. But the mission is still there. Yun ang dapat natin maunawaan. At ano man ang inilalagay tayo ng Panginoon, district pastor man tayo, area coordinator, ano man. Those position
ay hindi yung dapat ang motivating factor kaya tayo naglilingkod. But because we have a mission, di ba? Nilagyan tayo ng mission. Ano ba ang mission mo? Tinanong mo na ba ano ba ang mission mo? Ako nung ako'y makagraduate sa PUC, na-realize ko doon sa aking pag-aaral at narinig ko sa aking mga mentor at na-realize ko na I have a mission to do. May task na pinagagawa ang Panginoon until now at lalong lumalalim at lalong tumitibay at lalong lumiliwanag sa akin kung ano yung mission. That's why our former GC Youth Director, sabi niya, mission is the life of the church. The church exists for mission. What a great opportunity and privilege from the youth to be involved in this last days. Kaya may kanya-kanya tayo, hindi ito Central Luzon Mission. Ngayong conference na kami, kaya wala na kaming mission. No, hindi ganun mga kapatid. Andun pa rin. Kaya nagsimula nga tayo sa mission eh. At yung mission, napaka-importante sa youth ministry. Missionary volunteer, di ba? Hindi nawawala yun. Kaya sa pathfinding, hindi na finding the right path, but doing the mission. Kasi dati MV, di ba? Missionary volunteer. Actually, medyo mas maganda yun sa akin eh. Kaya lang, siyempre, susunod tayo kung ano yung mga changes. Pero, the mission of the pathfinding ministry, the SYL, is to share the message of the soon crucified, soon returning Savior. Ano? Sabi roon. Okay. Yung in charge sa SYL, na isa na nag-aral at nag-introduce, si Paco Mukwane na muling na-re-elect. Yung ating kasing bagong youth director, parang busy pa siya. Kumbaga parang hilo pa. Alam niyo nung pag na-elect sa GC eh. Pero na-invite niya yata sa SSD, itong huli na ating, in-invite ko sana siya, pero tinurn down niya. Kaya si Paco Mukwane ang naging speaker natin ng Pathfinder Day. Si Paco Mukwane, siya ang under niya ang SYL. Kasi alam natin na-associate doon sa dalawa, sa Pathfindering si Piranta, siya naman sa SYL. Mission is attractive when it is both taught and performed. It is no longer about when we can get the help to do it, but we will do with all this help from the youth. Kailangan natin, because 70% of our membership is youth, at dumarami pa yan, nadadagdagan yan. Kaya tayo ng mga leader na kinukomission tayo. Gawin natin maging attractive sa kanila. Ituturo natin sila, ipe-perform natin ano ba yung itong senior youth, ano ba itong leadership. Ayan, sabi niya, it is no longer about when we can get the help to do it, but we will do with all this help from the Lord. Kailangan natin ng mga kabataan. Kailangan natin, napaka-important. So, your commission team, tinatanong ko yung ating mga leader, at sabi, G. Sino ba to? Gigi? Nung ba ito nag-umpisa? Dahil si Gigi nandyan? O dahil ano ba yung G? Go! Shortcut ng G. Go! Youth Servant Leader. Yes. Servant Youth Leadership. Yes. Ang mga kabataan, gusto nating hamunin na tayo ng mga leader maging servant. Sapagkat yan ang model natin. Servant Youth Leadership. At yan yung ating department. Yan yung mga logo, yun yung mga pins na nagsisimbolize sa youth department. At yung servant, salvation and service, yun ang ini-emphasize natin, sa mga kabataan at napaka-importante ng leadership. Isa sa trust ng I Will Go is leadership. Leadership. Kaya napaka-importante nito. How to empower the servant leadership. Isa ito sa dapat nating i-emphasize sa ating mga paglilingkod. Gaya ng binasa kanina ni Master Guy Gigi, the Son of Man came not to be served, but to serve. Lagi na natin ito naririnig. The best example, model, na ipinakita ng ating mahal na Diyos, na dumating siya sa sanlibutan ito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kaya nakakahiya kapag tayo ay tinatawagan sa paglilingkod ay tumatanggi tayo. Tapos tayo ay na-commission, pero parang ayaw natin maglingkod, parang napipigilan tayo.
Ako nga, minsan parang sa turn down, gusto ko sana, kaya lang hindi kaya ng katawan ko. This coming 19, 3 yung nag-invite. Sabi ko, paano ba ito? Naaaya. Yung mga kabataan, sabik na sabik sila na makarating ka sa kanila, makapaglingkod. Isang honor nila na yung leader nila sa union makarating, makapaglingkod, baka daupang palad nila. Sabi ko nga, kung maduduplicate ko lang yung sarili ko, di makapaglingkod doon sabay-sabay. Pero hindi natin magagawa. Pero ang purpose ng bakit tayo tinatawag na maglingkod, we are called not to be served, but to serve. Yan ang lagi nating emphasize. Yan ang ina-emphasize sa atin ng Panginoon. God's servant leader does not stand between the people and God, but stand with the people as a faithful steward. Alam niyo na piniprepare ko to. Nag-browse ako sa marami na tayong narinig ng servant leadership. Pumunta ako doon sa stewardship website natin. Isa ito sa napakagandang nagpaalala sa atin. God's servant leader does not stand between the people and God, but stand with the people as the faithful steward to provide discipline and correction and to prepare the way for the coming of the Lord. Kaya ang burden ng senior youth leadership as a servant leader of the Lord, masumpungan tayong faithful na mga katiwala. Kaya alam niyo, pag nag-meeting ang council, lagi kong pinaririman, do my honest part. Keep a level eye. Gusto kong i-remind number 1 ang aking sarili at influensyahan kayo. Do yung pledge and law makita sa buhay natin. Masubukan tayong tapat na mga katiwala sa lahat ng mga bagay, sa oras, sa ating pisikal, sa ating mga ginagawa. And this training is to provide discipline. At ang number 1 na madisiplina tayo ng mga leaders, tinitignan tayo kung gaano tayo kadisiplina. Lalo na sa time, ako medyo nahuli, pero kasi dahil may kinaalam ako, sabi ko nga paano ba ito? Dala-dalawa. Pero kailangan din natin paglingkuran, pag emergency, padama natin. Tapos kaya po hanggang maaari pinipilit ko sa mga appointed, disiplinado na mas mauuna ako dun sa mga nag-invite sa akin. That's my commitment to the Lord. Even in the listening, sa mga pagkakasal, gusto ko mauna ako hanggang maaari na talagang magkaroon ka ng discipline sa iyong sarili. Maging tapat ka. For correction, pagtutuwid sa mga mali. At ang pinakamahalaga, ihanda natin ang daan na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, isa yan sa mga puntos na i-remind tayo. Leading by serving makes a nice spiritual slogan, but it is not easily done in practice. Isa yan sa challenge sa atin, yung servant leadership. Yes. Ang panguna ng paglilingkod, ayan ay magandang slogan, di ba? Pero, parang minsan mahirap itong i-practice o gawin, magampanan. Kaya challenge yan sa atin. We as a senior youth leadership to be commissioned. Servant leadership. Ano bang vision ng servant leadership? Sabi ni Robert Greenleaf, ito yung author niyan. Siya yung sumulat nitong ating pinag-aaralan ngayong gabi. Leaders are subservient to the desires and goals of the organization, but is a servant of the mission of the organization. Our church is an organized church because we are serving an organized God. But the God who organized this church has a mission sa iglesia ng iwan. At yung mission na yun, ipinakita niya, nag-model siya. Kaya nga yung servant leadership while we are doing the mission. So, it is the vision of the specific mission or goal of the organization. Yung pananaw, yung pagiging servant leaders. Greenleaf said that marks the effective leader. Foresight is the lead. Ano ibig ng foresight is the lead? Ano yung napapatanaw mo mula ngayon? Ano yung gusto mong maging? Gusto mong mangyari that the leader has? When he loses his lead and events start to force his hand, he is leader in name only.
Alam niyo, ito very tempting ito sa leader. Parang gusto mo lagi lang may event. Pero pag hindi mo na-foresight kung ano yung gusto mangyari ng Panginoon sa pagdating ng panahon, ano, nasiyahan lang yung mga yun? Naligayahan lang sila? May namit silang kapwa yun? Wala namang masama ron. Pero dapat may na-foresight. Tayo pa ng mga leader, ginagawa natin, gusto natin magkaroon ng foresight na ganito, pagdating ng panahon, maraming leader, maraming madi-disciple, at marami ang magdadala ng misyon, hindi natin kayang dalhin ng mga leader. So, foresight is the lead, sabi niya. He is not leading. He is reacting to immediate events, and he probably will not longer be a leader. Kaya, yan ang very tempting sa atin. Pagka tayo leader, after lang tayo sa events, talagang kailangan nyo. Alam niyo sa advisory namin, may mga challenges na ganyan na usapan. Kasi si Pastor Ron, hindi siya after lang sa may events. But bagamat maraming events, pero meron siyang foresight, gaya yung prayer network. Gusto niya maging prayerful ang mga kabataan. At dumami ang mapanalangin ng mga kabataan, kaya niya in-establish. Until now, di ba? The third na yata, o fourth, prayer network convention. Merong foresight. Tayo rin. Yung CMT, ang goal, ang panalangin natin, di ba, nung binuksan natin ito, 300. Binase natin sa Bible na Gideon 300 ang ma-award sa CMT. But siguro, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Hindi siya after sa number. Gaya nyo, 12 lang tayo. Ang Panginoon, hindi siya after sa laki ng number. Yung Gideon nga, sa 100,000 yung nagsimula bago naging 300, di ba? Ay ngayon, sabi ko mga kay Brother Sol, siya ang ating coordinator, isa sa ating coordinator, sabi ko, kung hindi natin maabot ang 300, sino yung talagang makakasurvive until April? We don't know. Sometimes kasi our way is not God's way. Our perspective is not God's perspective, di ba? Kaya, ang mahalaga, foresight is the lead. Napakaganda nitong paalala. Okay, the vision. Servant leadership is power. Transitioning into effective leadership means letting go of power in order to define the vision in such a way that others were empowered to lead the way forward. Alam niyo ito ang challenge sa leadership natin na until now, na-experience natin yan. Yung iba, dahil hindi sila servant leader, their power, they are using the power in their own way. Yes, you have the authority, but sometimes the authority given to you by the church ay nag-exceed. Hindi tama ang paraan ng paggamit ng power. Kaya sabi rito, transitioning into effective leadership means letting go of power. Hindi yan ang gagamitin mo. Si Jesus, alam natin powerful God siya. Ang sabi nga, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nag-anyong alipin. Diba? Servant. Yung iba kasi akala niya, pag ako'y nasa leadership na, makapangyari na. Pwede kong inuwi siya ng committee. Pwede kong i-controlin yung aking mga tagasunod. No, that's not the purpose of power. Remember, power, we must letting go of the power in order to define the vision in such a way that others will be empowered. Ini-empowered natin sila. That's why yung pag-organize ng mga sector, gaya ng young professional, we need to empower our young professional. Our amigos, our Pathfinder Master Guide, inorganize natin ang council na to. Sapagkat ang kapangyarihan hindi pwedeng suluhin ng mga tiga-union. Mali yun. Dapat i-share, empowered natin. Dahil hindi tayo mananatili dito, may kasunod, meron kang in-empower, silang susunod at magpapatuloy kung hindi pa darating ng Panginoon. To lead the way forward. Sabi na, diba? Okay, napakaganda nito, paalala sa atin. Effective servant leadership means directing and coordinating the energies and resources of the people of God. This is being a faithful steward of God's vision. Hindi vision mo, kundi vision ng Panginoon. Ano ba ang gusto mangyari ng Diyos? Hindi yung sarili mong gusto. Kasi minsan pag nandiyan ka yung gusto mo. Ito kasi ang gusto ko mangyari.
Yun ang tempting sa leaders. Yun ang very tempting sa atin, mga kapatid. Pero sa servant leadership, as a faithful steward, God's vision must be materialized. Yun ang ating goal, mga kapatid. So, servant leadership spiritual is a spiritual gifts. When we lost the vision for God's kingdom, we may be close to losing sight of the mission that transformed routine work into the redemptive ministry. Pag ang ating palang gawain, gaya niyan sa master guide, minsan parang paulit-ulit na yan, napakinggan ko na yan. Parang nagiging routine na lang. Kasi nawala yung tunay na layunin, yung vision, bakit natin ito ginagawa. Remember, ang paalala sa atin dito, matransform natin yung routine work. Dapat may transformation sa buhay ng mga tinitrain natin. At ang sabi nga rito, ay yung redemptive ministry. Yung dating hindi sila masisigla sa church. Alam niyo ba, ako ay 1982. Kukwento ko ng konti, Di pa naman kayo gutom. Ako gutom na, pero kayo ba alam ko gutom na. It was 1980 nung ako ay mabaptize. Pero I was revived 1988. Tagal, Nung dumating yung grupo ni Pastor Jonathan, ilang years yun? 8 years ako pag-anugaling sa pananampalataya. But because of the Voice of 15, kaya malaki ang utang na loob ko sa Voice of 15. Sa Voice of 15, product ako ng Voice of 15. And then also Pathfinder Ministry doon sa aming lugar sa Santa Ana. Naiingit ako dun sa mga nag-aaral sa ating church school. Dati may church school sa Santa Ana, kaya lang nasira na. During that camp, hindi ko alam kung saan lugar ginawa. Yung mga bata, inag-assist kami sa Santa Ana, yung mga elementary. Pagdating dun sa site, may malaking swimming pool. Yung mga bata excited, ilan lang yung teacher, nagtakbuhan yung mga bata sa tubig. Hindi napansin ng teacher, may tumalong na 2 bata, hindi pa na marunong lumangoy. At alam niyo, ako marunong na lumangoy ito kasi naliligo ako sa Ilog Pasig. May knowledge na ako ng konti noon ng pagsisave. Yung 2 bata, sisingap na. Sigawan na lang yung mga bata, yung mga parents, ang bababa ng gamit. Yung teacher, alam niyo, nung makita ko yun, nag-dive ako, nandun siya sa kabila, parang ganyan na yun, dive ako ganyan. I was able to save those 2 kids while they are home. Maliliit sila, malaki naman ako, ginanong ko sa puwet. Tapos nilala ko sa tabi, na-save yung 2 ko. At yun ay malaking impact sa akin kasi Pathfinder camp yun. At mula noon, kaya nung ako'y nag-aral sa TUC, talagang nainlove ako sa Pathfinder. One of my mentor is our former president, si Pastor Kiko Elapati. And then yung mga sumunod na si Marcelino at ilan pa sila Jess, sila yung magkakapatid na very active. Okay? So, yung redemptive, yun yung in-emphasize servant leadership. So, ang sabi dito, I therefore a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility. Ito paalala sa atin lagi. Sa akin, ito pinapaalala rin sa akin. At sa inyo mga kapatid, gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There's one body and one Spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and brought all in all. But grace was given to each of us according to the measure of Christ.